Yes, magandang araw po sa inyo mga Boka Tribs at shoutout po natin ang ating mga Boka Tribs na kasama po natin sa ating makakapanood po nito sa ating programang Boka Tribs TV Live Presentation. Okay, so sana po tayong lahat ay ligtas sa anumang kapahamakan, sakuna at karamdaman at tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Boka Tribs TV Live Presentation. Ito po naman ang usapin sa bayan ngayon. Ayan, okay. Naku, matindi pong pinag-uusapan ngayon mga Boka Tribs. Ito pong ginawa nito pong 4 na Marines, mga Boka Tribs. Kung natatandaan nyo po, yun pong una ay tinatawag na mga 18 ex-Marines daw po. Hanggang sa ito, sumunod ay tinawag na 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico. At tinawag din po ito na dating mga 18 security guard. Ayan 18 na kargador. Ayan, at naging matagal pong tawag dito yun nga po tinatawag na 18 dating bodyguard nitong si dating Congressman Saldico. Ayan, naku mga Boka Tribs, alam niyo po ba? Ito po ay mukhang nagdadalawang isip na tumuloy pa sa kanilang pagiging mga testigo, kumbaga, magiging mga whistle blower, kumbaga, sapagkat ang halos po 4 na po rito, 4 dito po sa mga 18 dating bodyguard na ito, gusto na pong nag-counter salaysay na po. Kumbaga, kinalaban na po nila ang kanilang unang pahayag. At ayon po sa kanila, sila raw po ay nakukonsensya, kumbaga, ayon po sa kanila, sila po ay binabayaran or sila po ay pinangakuan. Ayan, kanya nga po mga Boka Tribs, napakalaking usapin na naman po nito. Para magbigay po ng linaw mga Boka Tribs, pakinggan nyo po at panoorin nyo po ito. Gusto lang po namin mag-recant po ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik. Ang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon sa pangakong pera. Una kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. So ayan mga Boka Tribs, malinaw na malinaw po na sinasabi po nung kanilang tagapagsalita. Bagaman ito po ay nakamask. Ayan, nakamask po siya ako po'y naniniwala na kahit pa po yan ay nakamask, hindi po naman yan gagawa ng ganung pagsasalita kung hindi po yan talaga kabahagi po do sa 18 dating bodyguard nito pong si dating Congressman Saldico. Ayan, ako matatandaan po natin na idinawit po nila, halos lumalabas po na mastermind sa kanila na gusto po nilang palabasin, halos mastermind po sa kanilang paglalahad ay ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. At isinasangkot po nila sa kanila pong mga pahayag kung sino-sino po ng mga senador at kung sino-sinong mga congressman at maging mga LGU ay meron din po silang binabanggit. At kamakailan lamang po, mga Boka Tribs, ay halos ipagdiinan na po ng mga ito na sila po ay nagdala ng maleta doon po sa tahanan mismo ni dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Pagkatapos ngayon, babawiin nila. Ayon po dito kay Ombudsman Boying Remulla, ay baka daw po ito'y pakana lamang nito pong si Congressman Martin Romualdez, sapagkat siya po ang kauna-unahang mabibiyayaan diyan kung sakali mga Boka Tribs, kung sakali na talaga pong matuluyan na sila ay magsipag-atrasan. Ayan, kasi sabi po nung 4 na kumalas na, sabi po nung 4 na kumalas na sa 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico, ay sabi po nung 4 doon, meron pa raw pong ilan po sa kanila ang mga nag-iisip na sumama sa kanilang kilos sa mga pagkakataong ito. Naku mga Boka Trips, yan po sinasabi ko. Noon ko pa po yan sinasabi kasi hindi po consistent.
Napaka-inconsistent po ng mga pahayag dito pong 18 security guard, bodyguard na ito. Napaka-inconsistent po ng kanilang pahayag. Mismong sila po sa kanilang pagpapahayag, kumbaga ay kumakalaban sa kanilang sinasabi. Kanya hindi ko po ito kinakitaan kahit minsan ng consistency sa kanilang pagsasalita. At noon pa man po, noong unang pagkakataon na mapanood ko ang mga yan, sinabi ko na, darating ang araw, aatras ang mga ito. Darating ang araw, babaliktad ang mga ito kasi magkakaroon sila ng suliranin. Ano nga ngayon? Puro demanda ang kanilang inabot. Puro habla ang kanilang inabot. Ngayon, walang magawa. Yung di umano, nililinaw natin, di umano ay itinuturo nila na di umano ay siya daw nangako sa kanila. At sinabi daw na sila ay po pwede nang hindi magtrabaho sa loob ng 2 taon at may security ang kanilang pamilya. Alam niyo po kung sino yun. Totoo naman po na sila nila itinuturo. Ito po si Atty. Baligod. Yun pong itinuturo nila na nagsabi po sa kanila ng gano'n. Ngayon, ganun pa man po, sinasabi pa naman po nitong si Atty. Baligod na ito ay marahil daw po ang mga ito po ay nabayaran. Ayan, nako, mga Boca Trip, sabi nga po natin sa pagsasagutang ito, sa mga nangyayaring ito, sa totoo lamang po, tanging sila lamang po nakakaalam ng katotohanan. Dapat po na maisip, eto mga Boca Trips, dapat maisip nung 18 iyan, na kung yun mismong kanilang mataas, na pumuprotekta sa kanila, ay nakakulong ngayon. Sila pa kaya, mga Boca Trips, sila pa kaya ang hindi? Diba? Sila pa kaya ang hindi? Diba, mga Boca Trips? Kung yun mismo pumuprotekta sa kanila, ay nakakulong ngayon. Dapat maisip nila, yung mismo pumuprotekta sa inyo ay nakakulong ngayon. So, sa madaling sabi, kayo pa kaya ang hindi? Ngayon nga, binabat-bat na kayo ng mga kaso. Baka kahantungan ninyo, kulungan din. Kasi isipin yung mabuti. Mismong yung nagpuprotekta sa inyo, nakakulong na. Diba? Malinaw na malinaw yun. Kanya po, ito po ating ibinabahagi lamang po mga Boca Trips. Nais po lamang nating iparating sa inyo na 4 po doon sa 18 sa kasalukuyan po ay bumaligtad na. At mukha pong nag-iisip na at ililigtas na ang kanilang sarili. Yun po lamang mga Boca Trips para po doon sa 18 iyon. Habang may panahon pa, mag-isip na kayo. Gawin nyo na ang sa inaakala nyo inararapat. Higit sa lahat, iligtas nyo na ang inyong sarili. Magandang gabi po.